Pero alam niyo po naging makulay no at mahaba ang karera ni Mang Dolphy maging sa telebisyon at isa nga po sa kanyang naging anak-anakan ay si Maybelline de la Cruz at inalala po ng dating aktres ang mga natutunan niya mula sa King of Comedy. Kasi he won't make you feel na he's a star. Para siyang tatay talaga. Si tatay kasi tahimik siya tahimik na tao. Pero pag nagsalita siya, parating may laban. Kung magsasabi siya ng joke, magbibitiw siya ng joke, talagang nakakatawa naman. And he always makes sure na bawat episode namin may aral. Pagpasok ko dito sa Channel 7, kasi wala naman akong manager talaga, wala rin naman akong kilala sa showbiz. So siya yung nilalapitan namin. So sabihin ko sa kanya, o tay, tito, ito yung mga offers, anong dapat kong gawin. So siya yung talagang nagde-decide nun for me. Iba yung pakiramdam pag si Tito Dolphy, kasi parang pangalawang tatay mo na There's this boy, no? He was dying already. Ang wish niya was to see Tito Dolphy. Sabi ko, bigat yung hiling mo. Kasi okay lang kung sinong batang artista madaling hatakin pero si Tito Dolph, try ko pa rin ako. So I called him. Sabi ko nga sa'yo nun kayo na Tito Lar, di ba may sakit pa siya nung tinawagan ko siya. Pero sabi ko sa'yo, tay, kahit sa taping mo na lang, dalawin mo na lang, daanan mo, sandali ka ako. Sabi niya, okay, sige. Pagdating nung hapon, nandun na siya. Kasi sabi niya, baka kung hintayin pa daw niya yung next taping, hindi niya naabutan So, doon siya. Tapos, yung mga ibang bata, when they found out, binigyan niya pa ng pera. Yung mga bata... Yung ibang cancer patients. Tapos yung mga bata, pagkaalis pa ni Tito Dolph, I remember, sabi ng mga magulang, hinihingi nila yung pera sa mga bata. Ayaw! Kasi bigay ito ni Dolphy, sabi nila. They would put it under their pillows. Tinawagan pa ako ni tatay after, sabi niya, naiyak ako. Sa loob ng dressing room niya, ang mga nandun, hindi mga bigating tao. Yung pinaka-ordinaryo makikita mo. At kung anong ginagawa nila, nagpupusoy dos. Kasama siya sa laro, nagtutong kasama siya. Ninong ko din siya sa kasal. Sabi niya dapat tularan, wag mong tularan yung mga hindi dapat tularan. Na-hospital siya, nung unang punta ko, hindi ko talaga matanggap yung itsura niya kasi dahil sanay ka na. Yun nga yung sabi, Tito Lar, di ba? Maayos. Lagi nga naka-all white yan Oo, pati-patikap. Oo, maayos talaga. Para lagi nakapang-simba. Di ba yung gano'n yung sasabi natin? Kaya yung iniisip ko na nung nandun ako sa hospital, naiiyak ko siya, parang gusto mong sabihin sa kanya na, tayo ka na dyan. Tama na yan, yung gano'n. Tapos biglang iniisip mo na at the back of your head na magre-respond siya sa'yo na, tara, taping na, ganyan, joke lang to. Pero wala So, ang hirap niyang tignan. We were all hoping na, ayun, pati yung sumunod na mga bisita ko pa, sabi ko, okay naman yata si tatay. Kasi nung huling nandun ako, naghanap pa siya ng Japanese food Para kay Tito Dolph, salamat. Salamat sa lahat. Kasi, nandiyan siya talaga parati, Tito Lar. Lahat, lagi. Walang oras na tinawagan siya na hindi siya sasagot. Lagi siya nandyan. Salamat talaga, tay. Sa family niya, alam ko na they're all grieving right now. Just know that there are people like me who are also grieving and we were all with you. At kami pinagdadasal si tatay. Ang konsuelo lang natin ngayon, alam na natin na hindi na siya mahihirapan.